Tuwing umaga, bago ako luwabas ng building, tinitignan ko muna ang langit. Iba ang araw dito. Parang mas malapit, mas matindi. Ang init, parang may dalang amoy ng alikabok at ambisyon. Sa baba, mga sasakyan na puro kintab, mga taong laging naka-formal. Ako, naka-uniform na beige. Ordinaryo, pero maayos. Sa Pilipinas, araw-araw ako nagkakape bago pumasok. Dito, tubig lang muna, para hindi maubos ang allowance. Habang naglalakad ako papunta sa bus stop, dala ko yung maliit kong bag, ID, takot na pakamalate. Nakakatawa, no? Sa dami ng pinangarap kong maging independent. Ngayon, parang gusto ko lang ma-absorb ng sahig para hindi na ako mapansin. Pagdating ko sa opisina, sinalubong ako ng malamig na hangin galing sa central AC. Ang linis ng lobby, amoy disinfectant at mamahaling pabango. Ngumiti ako sa guard. Good morning. Tumingin siya, walang sagot. Parang may hangin na humarang sa gitna naming dalawa. Sa pantry, may dalawang katrabaho. Isang Indian at isang Arab woman. Nagkakape sila. Ngumiti ako ulit. Hi, good morning. Tumingin sila sandali, sabay balik sa usapan. Hindi rude pero parang hindi rin ako kasali. Tahimik akong naglagay ng mainit na tubig sa cup. Sa isip ko, okay, ibang mundo talaga. Hindi ko alam kung dahil bago ako o dahil foreigner ako, pero doon ko unang naramdaman na may pagitan. Hindi lang language, kundi presence. Binigyan ako ng desk. Malapit sa filing cabinet, malapit din sa photocopy machine. Assist the admin head, sabi ng HR. You handle documents, scheduling, small errands. Tumango ako. Yes, ma'am. Sa unang araw, ang bilis ng mga tao. Ang mga tawag, halos walang patid. Where's the report? Did you email the supplier? Update the system. Ang mga tunog ng keyboard, parang marching band. Ako, nagtatry lang sumabay. Pag nagtatanong ako, minsan hindi ko alam kung mabait ba yung tono o may halong inis. You don't know that? Sabi ng supervisor minsan, pero nakangiti. Ngumiti rin ako. I'll learn. Sa loob ko, may kirot. Hindi dahil napahiya ako, kundi dahil alam kong kailangan kong tanggapin na beginner ulit ako. Kapag nagtatrabaho ka sa ibang bansa, akala mo competence lang ang laban. Hindi pala. Kailangan mo rin ng humility. Yung marunong kang ngumiti kahit pagod, marunong magtanong kahit kinakabahan, marunong tumanggap kahit alam mong kaya mo naman. Kasi minsan, kahit magaling ka, ikaw pa rin yung new girl. At sa opisina, yung new girl, tahimik muna bago makapagsalita. Lunch break. May kantina sa ground floor, pero mahal. So, nagbaon ako ng adobo na gawa ko kagabi. Umupo ako sa corner ng pantry. Tahimik. May mga grupo, Indian team, Arab team, European team. Walang nag-imbita, pero hindi rin ako iniiwasan. Parang neutral zone. Binuksan ko ang baunan. Amoy toyo, suka at bawang. Parang amoy ng Pilipinas. Napangiti ako. Pero ilang segundo lang, napansin ko napatingin yung katabi kong Arab woman. Nag-sorry ako. Sorry for the smell. Ngumiti siya. Maliit. It's okay. Tumingin siya sa baon ko. What's that? Adobo, sabi ko sabay tawa. Philippine food. Smells strong, sabi niya. Pero hindi bastos. Curious lang. Nag-offer ako. You want to try? Umiling siya pero ngumiti. Maybe next time. At doon ko naramdaman, minsan, hindi mo kailangang ipilit ang pakikisama. Kailangan mo lang ipakita kung sino ka nang may respeto. Sa hapon, pinatawag ako ng admin head. Next time, make sure the document format follows our template. Sorry, ma'am. Sabi ko, I'll fix it right away. Good. Here, learn from the previous file. Paglabas ko, may Pilipinong janitress na naglalaban ng basahan sa hallway. First week mo? Tanong niya. Oo, sagot ko. Ganyan talaga. Huwag mong dibdibin. Basta trabaho lang. Smile!
Ngumiti ako. Salamat po. Ang simple, no? Pero ramdam ko yung wisdom. Minsan yung mga hindi nakaupo sa opisina, sila pa yung pinakamarunong sa dignity. Paglabas ko ng building, tinamaan ako ng init kahit mag-aalas 6 ng gabi. Ang langit, kulay tanso, parang metal na nagbabaga. Naglakad ako sa sidewalk. Ang mga businessmen nakakoat pa rin kahit summer. Ako, pawis at amoy photocopy toner. Naisip ko, sa Pilipinas, ganitong oras, nagkakanta na yung mga kapitbahay. Dito, lahat nagmamadali, pero tahimik. Naglabas ako ng phone, nagpicture ng sunset, pinadala ko sa group chat naming magkakapatid. Nagreply agad si Bunso. Ganda ate, pero parang mainit dyan ah. Sumagot ako. Mainit talaga, pero okay lang. May aircon naman eh. Hindi ko sinabing naiiyak ako. Kinabukasan, sa opisina, habang nag-aabot ako ng file sa mail supervisor, aksidenteng tinapik ko siya sa braso. Sir, here. Bigla siyang umatras. Medyo nagulat. Oh, sorry, sabi ko agad. Please, next time, no touch. Sabi niya, polite pero firm. Opo, yes sir. Sorry po. Pagbalik ko sa desk, namumula ako sa hiya. Hindi ko alam na bawal pala. Sa atin, natural lang yung tapik. Dito, may cultural boundary pala. Hindi naman ako sinirmonan, pero sapat na yung mata niya para maalala kong iba talaga ang mundo rito. At doon ko unang natutunan na minsan, respeto ay hindi lang kabaitan, kundi pag-alam kung kailan titigil. Pag-uwi ko habang naghuhugas ng pinggan, tumatawa ako mag-isa. Grabe, pati tapik, bawal. Pero sa ilalim ng tawa, may lungkot. Hindi dahil napagalitan ako, kundi dahil parang ang dami kong kailangang kalimutan para makasabay. Dati, akala ko humility ay basta marunong kang magpasalamat. Ngayon, natutunan kong humility ay yung marunong kang magbago ng hindi nawawala kung sino ka. Kasi kung ipilitin mong maging katulad nila, mapapagod ka. Pero kung marunong kang mag-adjust habang dala pa rin yung ugat mo, doon nagsisimula yung tunay na respeto. Maraming nagsasabi, madali lang yan, masasanay ka rin. Pero hindi nila alam, ang pagsasanay may kasamang tahimik na sugat. Yung mga gabi na gusto mong magkwento, pero walang makakaintindi ng Tagalog mo. Yung mga tawang kailangan mong pigilin kasi baka ma-misinterpret. Yung mga araw na gusto mo lang magkamali nang hindi ka napapansin. Pero ganun pala talaga. Ang pagpapakumbaba, hindi lang bowing down. Minsan, it's standing still habang nilalampasan ka ng mundo. Pero hindi mo hinahayaang mawala ang sarili mong tinig. Ilang araw pa, napansin kong nagiging mas natural na yung mga routine. Isang umaga, habang nagpe-print ako ng documents, lumapit yung Indian colleague. Filipina, right? Sabi niya. Yes, sagot ko. My wife has Filipino friends. They cook very good food. Ngumiti ako. Thank you. Maybe one day, you cook for office lunch. Sure, sabi ko. At sabay kaming tumawa. Simple lang. Pero sa gitna ng mga kuryante ng ache at amoy ng toner, parang may kaunting init na bumalik. Dumating ang Friday, off day. Sumama ako sa kapwa Pinay sa flat namin. Punta tayo sa market, sabi niya. Ang dami naming nakita. Mga spices, tela, shawarma stalls, mga kulay ng mundo sa iisang kalsada. May amoy ng cinnamon, cardamom, at pawis ng init. Sabi ko sa kasama ko, grabe! Ang daming lahi dito! Ngumiti siya. Oo, dito mo makikita kung gaano kaliit yung mundo. Tingnan ko yung paligid. Indians tumatawa, Africans nag-aalok, Arabs nagche-check ng presyo, Pinoy naglilinis sa gilid.
Lahat may kanya-kanyang laban, pero pareho ng dahilan. Hanap buhay. At dun ko naramdaman, baka hindi naman ako masyadong iba. Pare-pareho lang kaming naghahanap ng lugar kung saan maisaysay yung pagod. Pagbalik sa accommodation, umakyat ako sa rooftop. May view ng city, mga ilaw, tuloy-tuloy, parang hindi natutulog. Huminga ako ng malalim. Ang hangin, mainit pa rin, pero may halong amoy ng curry at aspalto. Sabi nila, ang Dubai ay lungsod ng mga pangarap. Pero sa totoo lang, lungsod din to ng pagpapakumbaba. Dito mo matututunan na hindi sapat ang sipag. Kailangan mo rin ng tahimik na lakas, yung hindi nakikita pero ramdam kapag pinipili mong bumangon ulit kinabukasan. At habang nakatingin ako sa malalayong ilaw, naisip ko, siguro ito talaga yung reason kung bakit ako dinala rito. Para matutong manahimik, makinig, at magpatuloy kahit hindi palaging naiintindihan. Ang kultura, minsan parang dagat, malalim, hindi mo agad maaabot. Pero kapag natutunan mong maglangoy, hindi mo na kailangang lumaban sa alon. Sumasabay ka lang. At doon ko unang naramdaman ang tunay na pagpapakumbaba. Hindi yung pagpapababa ng sarili, kundi yung pagtanggap na may mas malaking mundo sa labas ng alam mo at handa kang matuto rito. Sa bawat yes ma'am at bawat maliit na ngiti, unti-unti kong binubuo ang bagong bersyon ng sarili ko. Tahimik, matatag, marunong umintindi. At habang pinapatay ko ang ilaw bago matulog, bulong ko sa sarili. Isa pa tong araw na nalampasan ko. Isa pa tong leksyon ng mundo. At sa gitna ng init ng desyerto at lamig ng aircon, natutunan kong ang respeto ay hindi hinihingi. Ito ay ipinapakita.